So ito nga mga kabatang helmet. Pagod pa rin ako. Pero ito nga, mag-update. Hindi ka mapapagod? Pero hindi ako mapapagod na mag-update sa inyo regarding sa mga ganap ni Mayor Lenny Robredo. At ito na nga mga kabatang helmet. Natabang pagoda pa rin ako. Pero ito nga, ang update natin ngayon, nangyari to noong January 31st, January 31. So hindi ako nakapag-upload noon dahil nga umakyat tayo. Pero ito, mag-backtrack tayo sa mga hindi nakapanood, sa mga hindi nakaalam kung ano yung ganap ni Mayor Lenny Robredo noong January 31. Ito po. Bago po ako magpadalos, tugutan ko dito ako magtaos-galang sa mga opisyales na kairibat ako niyan. Sa pangingin po, magsatuyang host, Dr. Charlie Nacario, Presidente ng Viscas. Mabalos pong maray sa Viscas sa magpasubli sa tuya ang rescue sa magpasubli sa tuya in fantasy. Ito mo sa support natin. Special guest pa po muna na daw, si Yusek Rosemary Edilior, Yusek Rose, balos pong maray. Si Yusek Rose po ay Yusek Kantiemtiem, na yun po ang matapang sa syudad ng Taga, para po duman sa nababasa nitong grant na itataos sa tuya ang gobyerno nasyonal para sa AI planning. Diyan po, ilus na pa yan. So sa kung paabutan ni Pagala, bako lang si Yusuf. Pero si Willow po, team from there. Gusto ka bang pong pasalamatan si Presensyan, RD Joel Pilio, ang LTFRB, Balos pong Maray, Mr. Glenn Mancera, ng LPO Naga, Mabalos, si Dr. Engineer Edvia Monte, kang Kasurego 2, Mabalos pong Maray, GM. Gusto na pong pasalamatan si Gabus na mga haluitan ng partners. Hindi po kaya dawa ini ang summit makuboiling launch. Nakadahol ng maray na pagpurulay na nagkairelot para makaabot kita sa Aldaw Dani. Yan po si John Lopeño. Yan po si Dominic Nobleza. Yan po si mga professional orgs na pag-impitaran tamo niyan. Yan po si mga representatives at si mga transport cooperatives. Yan po si mga representatives ng ibang mga transport groups. Yan po si mga representatives ng mga academic institutions. Siyempre po sa parte ng gobyerno, yan po si katuwang sa city government sa Taga. Yan po si Councilor Omar Buenambes, saka si Councilor Toto. Kasi ko ba na yun si Councilor Omar? Ayaw na si Councilor Omar, saka si Councilor Toto. Pag ayaw si Councilor Nathan Serio, sinda po si mga in charge pag-abot sa transport and mobility, si mga lead departments kang City Hall, sa Urulay pong transport and mobility, syempre si Milio, yaon po si CP2 Ohebta, si Willie Prilles, saka si sa iyang team, yaon man po ang PSO, yaon sa tuyang head, si Rene Gumba, Babalos na Mara, yaon man po ang Philippine National Police, representatives, siyempre pinaka-importante ka po sa tuyang barangay officials. Dahil sila ang tuwang ta sa mga barangay na mapamatapang sa tuya, magpausok. Ikaw po kita nagkasama ng mga barangay na iyo, saka mga at sa tuya po, nag-introduction na kini, di ko po i-discuss isang programa mag-syudad, pero sa pag-situate sa i-situate po sa ikwaduman ng barangay. Yan po sa satuyang mga finish lines na nalang familiar sa 8 finish lines lang. Yan po si 8 targeta na ma-achieve ta in 2028 after 3 years. Saro po naman sa mga finish lines ta, pabalik namin sa dati. Walkable, orderly, and secure naga. Kundi po ini yung mga subcomponents. Pero, pikit lang po, pag-iwanda, paano na ma-achieve ini yung walkable, orderly, and secure.
Next slide, please. Yan. Asaro sa pong pangiturugan na ibalik isang klaseng naga. Ang klaseng naga po, baga, every work is no more than 5 minutes away. Nainay ang nangyayari ko dyan. Sadit sana ang naga, pero yan, dahil grabe na ang problema ka sa traffic, kapag ka mga dumanan sa pagkita sa eksaktang oras na dapat para din. So gusto na pong balik. Hindi yung everywhere is no more than 5 minutes away. Sunod. Bago po po pag-situate, di po kaya makakaabot ang MMDA. Iba po kitang several partners na over the course of the 7 months na nakatupo po kita, pigpo-consultanta na, matawan ng kitang expert advice, itang makauwi ka. Ang number 1 partner ta, syempre, Piscas. Kaya po si Engineer Edward Flores, iyo ang tatuyang point person. Pag-abot sa traffic, mabalas po Piscas sa pagpasupin sa tuya. Kahit Engineer Edward. Pero pwede po yan, iba nang naman si Dr. Cyrus Gumari. Si Dr. Cyrus Gumari, siya po sinagtatabang sa tuyang. Siya po ang founder sa Kakayaskal Sirmo. Yan po si Ibang Pistulan. Alam mo natin ng ginagawa ng Sirmo. Pero siya po ang dahilan sa mga pili decision data ni Arnett. Pinatabangan po kita sa mga partners din ng Piscas, UP, nabasa din kita ang La Salle University. Several times na po sila nag-link, several times nag-session. Tapos ganyan na yung pinaka-huring matabang sa doang DepDel. Ang MMDA po, nagbabad sila ni Ngayuning sa kong semana para magkaigwaning assessment. Dapat po ko yaon sinda ko niya na altaw, pero naghahagat po sinda ng apology, na isinda makakaabot. Tapos po na ninda, magpalig din na kompleto na sa study. Pero hindi pong ipapahilig ko sa Indo, pero ilips na, first eye view, kan si findings kang problema ta sa naga, kan si sarong simana na nagdiki ang MMC. Ini yung po si mang ibang items na pig-discuss sa tuya kang MMDA. Number 1, si vehicle flow and road capacity. Number 2, si traffic signal operations. Pantulo, road geometry and infrastructure. Pang-apat, si pavement markings and signage. Panglima, si on-street pattern, on-street parking hazard. So, ito po si 5 ng pagkonsentraran kan sa ita pong observations kung ano ang nakakabalala sa traffic sa naga. Next slide. Next, infrastructure issues. Ito aram po nababasa nindo. Pero ini yung pinakataas, ang sabi niya po, all over the city, ikaw mga 2 to 5 meters na underutilized na road space dahil may mga utility poles sa taha. Si pinakakuring de ko po aram sa GM, hindi ko alam ano yung updates. Pero siguro yung presentation sa kuya kang Katorento, several months ago, bago po sila nagpara-release at post dyan sa may Balatas, pero may 600 plus. Tama ba ang numbers ko? Tama, GM, no? May 600 plus pa na electric poles. Hindi sa loob naga, sa pa na i-source sa ilit. Na-realize na po, natatandaan mo din po, first day ko sa opisina, June 30 ng hapon, nagpuuna ang Nasoreco pag-tribay. Pero ang realization na po, bako palang araw kayan ka dali ang pagpabalyo ng mga poste dahil sa kadakulan sa mga nakakabilsay. Ang nakahaloy po sa Tufparay, si mga telcos na nakakapit sa mga poste dahil kadaklas sa mga telcos mayroong opisina sa Naga. At paparahalat po kita para magpadalasin ng representative para mag-suksi ng mga koneksyon. Pero nagpapasalamat po kita sa Kasoreco doon na nakla na maray ang sabang libro. Talaga kung pick-assumin na si pag-ribay, kay pumunta lang po ng mas
mas makusog pang kooperasyon hali sa satuyang natin. Kasi nasabi ko, yung mga postes ng araw, nasasayang niya sa espasyo at tinakbo dahil din nakakadiretso ako sa housing. Ang pantuwa, gulping mga road surface na may damage. No, kadakol pa po yan, igwa na po kitang audit sa City Hall. Iba pong mga picture na bago na dahil sa baha nagtatanggap sa oras na kamukurangan ulit. So, dapat maghanap ng mas permanenteng solusyon. Ini yung kung nasa baba, ang sabi po sa tukang MMDA, ayos kitang maayos na mga pavement parkings. Kaya ang mga drivers ng mga sasakyan ay aram o pasait sa ang PSO po, nagpuon na sana ng pag-ibon ng pavement parking, pero nagka-problema kung isa dahil sa polisiya kanyang PWH na ang national roads na pwedeng lakanan ng pavement. Ang problema na po sa Naga, kung bigyan ng national roads na busy sa traffic. Ang example dyan, Pagsaysay, Boton, Peña Francia, iyan pong sentro, Elias Angeles, tapos po yan mga national roads. Padangos po ang sa tuyang negotiation with DPWH dahil ang rule po nila, bawal maglaag ng pavement parking. So, nagpe-petition po kita kaya. Sunod, ang key findings sa traffic control issues, narisan nito katapos kita ng mga traffic lights na nag-aaral na. For some time, di siya nag-aantar dahil nakot. Paglaog ko po yata, bigirahay siya. Pero kung pinaandar siya, ang reklamo na tatanggap na, lalo na traffic dahil may traffic light. Kapag pa-assess po punta, lalo nakaka-traffic dahil may traffic light, yung po yung mga observations. Ang number one, yung mga traffic lights na dahil nag-uurulay. Ano pa yung kanyang tinakpan at traffic lights? Dapat nagpapos sa traffic lights coordinated. At number two, kung na rin sa puling siguro ang pinaka-naririsan is nung ini yung pang Aliboton, Saysay Balatas, dawa nga nining sa Almeda, gulpi kita nakukuha ng reklamo, na madali o na maray ang go, haluyo na maray ang top. Kapag naabot na po kayan si supplier kakat si traffic light, si Inos na sabi sa tuya, data kaya pwedeng i-adjust. Kung ano na si settings niya, hit na yan. Pero kung nag-abot po ang UP, pikilig din kasi mga traffic lights na pwede pa na. Pwede pa na i-adjust. Ang gagamitin na pong data, kung niya po makon yung ng traffic lights, i-explain yan dito or science. Dahil di mga timing ng traffic lights, magiging database. Depende sa traffic na nag-aagin. Depende sa oras tangal daw. Dati mo kaya, kung anong system mo, alawin na yan. Pero kung yan po iaan dyan, depende sa kagabatan ng traffic. Sunod, push button function and here. So, hindi po, sama ba na sa, hindi ko alam kung hindi kasama sa i-discuss ni Cyrus. Pero hindi po pag-uurulayan dyan. Sunod, operational issues, harap ka na iniyo, unregulated loading and unloading. Si first time kong nagbisita si Cyrus, ewan ko kung naalala. Ang sabi niya po sa Nuya, ang number one observation niya sa mga taga-naos, sanay kita na dog-to-dog. Yung sa mababa, isa na ang kakupundong sinasakyan. So, hindi nyo po, pag pinuunan na yung programa, igwasan na ng mga designated loading and unloading zones. Ang pilot na po, Peña Francia Avenue, ang Peña Francia Avenue, pinapagin mo sa nang yan si mga signages, pero halimbawa po ang kalabaan ng Peña Francia Avenue from corner Santorna, 5 sana ang loading and unloading magkabilang
magkabilang left and right side of the street. So, 10 gabos. 5 sa wala, 5 sa tuo. Kaya na pwede na ma-load and unload beyond that. So, dapat po si mga parasakay, madisiplina talaga sa mga public na sasakyan. Insufficient enforcement, yan, problema ni Rene Kumpa everyday. Dahil ang pagsasabi na mayos na ito nahihiling na PSO or pag alas pa yan mayos ang PSO. Yan ang mga reklamo. Ngunit po, ano ang pag-iisip? Diyan pag-iisip na po ba? Invest, nagpapaadalan tapos niya sa legal. Pero pag-iisip ko na discuss na nahihiling sa Mark, basta dinansa ng yes na mga accreditations. I-discuss ko yan later on. At on-street parking, iyan talaga ang pinakadakulang problema ta. Dahil kadakol po kita mga establishments, dahil nagpo-provide ng sadiring parking, kaya ang mga auto, nagpa-park sa gilid kan dinambo, bawas na ang inaagihan kan mga sasakyan. Itong naman, critical bottleneck. Actually, bakit lang yung Rojas-Roco intersection, katakol ibang tinukro na may mga critical bottlenecks na dapat special operations. Next slide. Ayan. At si mga recommendations, initial recommendations ng MMDA, para yun ang infrastructure, optimize traffic signals, add pavement markings and signages, repair damaged road. Yan po, repair damaged road, tanayan mo yan cities. Itong pavement markings, nabansyan ko na subago, problema pakindawin din pinag-gate. Pero si loading and unloading signs, kinigibo na po yan na, relatable. Traffic signals, i-discuss si Dr. Cyrus Chan. Improve operations, implement adaptive signal systems, i-discuss mo po si Anchan. Deploy traffic control at bottlenecks. Ito ang request na police sa Philippine National Police. Nakabangan kita duman sa mga critical bottlenecks at sa mga high traffic areas. Then enhance enforcement. Ang pinaka-focus, dapat ang mga sasakyan, sige-sige lang ang dalaga na siya para tayo ang sa traffic. Next. Iyon na naisipan situate kung pasain na urulay tayo. How should people move natin? Yan, ano ang pag-improve? Next page. Ang nagturugang tapo ini nakabase man sa datos. Pero beses ko na inilaulit sa mga interview, sa mga forums, ang sabi na po, ang adan sa bilog ginabay na ang traffic na siya nare-resolveran sa pagpadakula ng mga dalan. Hindi po siya kayang resolveran kapag dagdag lang ng traffic enforcement. Hindi siya kayang resolveran kang infrastructure. Pero ang dapat na pag-resolver kasi yung comprehensive pag-resolver. What sabihin mo, kapos na moving parts, i-inutot. Hindi pong nakalistang iyo si Hali sa pag-adalta, duman sa mga pang-ayos na traffic na naging successful. Pakulang po din sa Pilipinas, pero all over the world. In fact, sa Metro Manila, nagpupo na din na iyo ang punan, ay ang dalan na tatahapon. Dahil sa katamo na din ng pagparagiri mo dati, day man siya na-work. Ito pagtagtag sa kahit pinilis pagtagtag yung mga dalan, naglalabas ang sasakyan. So, ang sinasabi ko, pagkapos na datos, dapat ang hierarchy number 1, ang tao nagraralakaw giraray. Sa mga hararani walang andudumanan, dapat ang tao naglalakaw. Pero dahil malakaw ang tao kung hindi maayos ang sidewalk. Dahil malakaw ang tao kung mayok shade na mainit na maray. Huh? Kaya dapat, yun po yan ang tututukan dapat kasi siguruhon na ang tao na i-invent dahil safe
iyang lakawan. Ayun na po yan si magiging focus at sa top efforts mo niya sa kapaglaan ng shape. Patluwa, i-encourage kiraray na nagbibisikleta o kung ano pa man. Kaya the science po, ikinunod na-approve na po sa DPWH ang gratuity ng MCP Nueva. Magiging noon ka po dyan, ayusin na ang sidewalk, lala ka na ng bike lane para sa mga nagbibisikleta, tingnan yung bisikleta. Gusto ko ng bisikleta, pero dahil they safe, na talagang ang naghahalikan sa tuyang mga mga pinampo, mga sasakyan. Ang pantulo, ang priority na public transportation. Gustong sabihin, mas maray na nagko-commute ang tao. Mas maray na nagsasakay sa jeep, nagsasakay sa tricycle o bus kung ikawaman. At pag nagsasakay sa mga public transportation, they magpaparadararan ng auto. Pero, masakay lang po ang tao sa public transportation pag ang public transportation sa reliable. No? So sabihin, siya maparahanap ng kaluwigon. Arap niya, kapag araw kaning oras, may maagi siyang masasakyan niya. Ganyan po, kulpikit ang natatanggap ng mga reklamo. Na haluyon ang salampi, haluyon ang pila. Naglaag po ng budget item ang naga para, pero siguro sa ita is alawig, pero para po ini sa public transportation na para mas reliable saka mas nasa oras ang public transportation. At kapag naayos na po ang public transportation, sisay ang makikinabang tao saka mga operators ng mga driver. Dahil kung maayos ang public transportation study, nasin nagaganahan para tararan ng auto to masakit ang parking. Mahal ang parking. Sige, tigil lang sa pinas mo. Pero, hindi mangyayari lang po yan, maayos ang sa to public transportation. So, itong shared and carpooling na iintindihan naman, di ba? Ang auto sa nang sangay, traffic, dagdag kayo sa traffic. Mas maraming, ini-encourage ang carpooling sa wrong auto with may awang kairibanan. Ang pinakahuri sa priority, private vehicle. Ano sa pinakahuri siya sa priority? Next slide. Ay, kulang pala sa slide. Ang datos po, nagpapahilit, 14% sa na kang mga residentes tigniyo sa to, ang may sadiring auto, kadaklan mayo sadiring auto, pero ang nakaka-traffic si mga private vehicles. Kaya dapat ang ayusun ta as transportation para mas natataunan ganan itong mga tao kahit mas sadiring auto nakakasakay sa ayos. Tapos, ayan. Iyan ang datos, tigniyo sa luya, 14% sana ang population na may private. Ang kadanglan, ang 86% mayo sa sakyan. Kaya dapat iyo ang pagpoprotehiran ta. Pero kung may nakadapon pa may private vehicles, tano ka nakadapon private vehicle? It's ito po ka, ipag-bisikleta, reliable naman ang auto, yun na doon na nakakalas. Sunod, ano po ang pangnurugan na? Pag-redesign ng mga sinampo sa naga para ma-achieve ta itong sa tuyang mga sinasabi. Next slide. Ganyan po, some examples, kaya mga design ng screens. Mahihilig sa po digvis si mga before and after. Ano? Nagayon na maray ang lugar, nagiging orderly ang lugar, ang tao nagiging ganyan na maglakaw sa public transport, natidiskanan magpapatara ng sariling sasakyan. Pag ang mga tao po disganado, daranin sariling sasakyan, paglakahangos sa tuyang mga tinap, mas makakulihan sa tuyang traffic. Next slide. And I think iba,
Pag natutuyo sa traffic, sasabihin, asensado na kaya. Pero iyo panis klase ni Asenso na pipamahuta para sa sakyang lugar. Si Asensong day na maray ang kanilang ligpay dahil mauubos na ang oras na sa nilang. Next slide. Kaya, ano man po kita ang urulay tang ininyo, bako po ining kapulan, bako man kamurihan. Ang urulay tang ini para laganan lang ning mas malinaw na direksyon si polisiya kang syudad para ma-achieve na itong sa tuyang vision 3 na walkable, orderly, and secure naga. Ang pag-uulay, ang sentro po ng urulay mo ngunyan, smoother traffic and transport flow, saka safe and walkable space for the people. Mabalos po sa ito gabos, mabalos sa pag-access at tuyang impitasyon. Dapat ayos ka mo sa urulay ko dyan. So, ayan nga mga kabatang helmet, pero abangan nyo yung next vlog natin dahil may pangmalakasan na naman tayong ikukuda. May nababalitaan na naman ako, videographer, ng mga... Gwapo niya talaga. Bukod doon, wala na. Gwapo ba talaga? Bukod doon, wala na. Jutes nga siya. Kaya, diba? O, basta abangan nyo yan ha. O, basta ako sa DH. See you later sa next vlog natin. Bye!